Intindihan ko si Irene doon sa sinabi niya na nahihirapan siya sa kanyang pag-aaral. Magandang gabi mga kaalagad, no? So hanggang ngayon mga kaalagad, wala pa ring upload ang ating Inday Krishna at si Inday Ugdot. Pero ayun mga kaalagad, abang-abang lang tayo, no? So sa ngayon mga kaalagad, kakatapos ko lang panoorin itong live ni Sir Paul kung saan inanunsyo dito niya kaalagad na ayun, yung pagpigil daw ni Irene sa pag-aaral, no? So sinabi ito ni Mama sa akin kanina. Kung hindi to sinabi ni Mama sa akin mga kaalagad, siguro mamimiss ko ito kasi live po ito ni Sir Paul. So siya po yung nagsabi sa akin na kung napanood ko na ba daw yung live ni Sir Paul tungkol kay Irene. So ngayon ko pinanood mga kaalagad, no? So medyo sad news siya, nakakalungkot, pero maintindihan naman po natin si Irene mga kaalagad, no? Kasi po yan si Mama mga kaalagad, share ko lang, paralyzed po yan siya, 20 years paralyzed po yung mama ko, no? Hating katawan niya is paralyzed yung left side. Kaya yung mahirapan siya mag-cellphone. Pero okay naman yung right side niya. At yung cellphone niyang gamit mga kaalagad is yun pong pinakauna kong cellphone talaga na nabili ko na una akong nagtrabaho doon sa city. So yun po yung pinagamit ko sa kanya. At that time, isa talaga si Irene sa mga isa si Irene sa paborito ni Mother na PB Scholar mga kaalagad. Silang dalawa ni Ninita, yung mga paborito ni Mother. Iwan ka ba kasi parang yung mga nakakaawa talaga na mga medyo mahina, no, na mga scholar is yun yung mga sinusuportahan talaga ni Mother mga kaalagad, na para bang gusto niya makita na mag-improve ba, kaya sinusubaybayan niya talaga. Hindi niya talaga pinapalampas yung mga video like vlog nila Tita PB Love kasi doon napapanood si Irene mga kaalagad. So ayun nga mga kaalagad, no, medyo napahaba yung kwento ko sa inyo. So dito, may nabasa akong comment dito sa live pagkatapos kong panoorin yung live. Yung mga comment natin dito mga kaalagad na ayun, sabi ni Ma'am, naintindihan ko si Irene doon sa sinabi niya na nahihirapan siya sa kanyang pag-aaral. Hindi nag-elementarya, hindi rin nag-high school. Nag-graduate ng grade 10 pero sa ALS lang yon at bihira pa ang face to face kasi COVID noong time na yon. Dinala sa Abra, grade 11 and grade 12. What do we expect? Siyempre, parang elementary pa rin ang level niya. Tapos, ipapasok sa college. So, yun po yung sinabit ko din kay Mama noon na mali yung style ni Irene na mamili ng course na kumbaga may narinig lang siya sa mga kakilala niya, kaibigan niya na gustong maganyan. So, parang gagayahin din niya, no? So, para sa akin talaga, this lang sa aking observation kay Irene mga kaalagad na medyo slow siya sa mga academic, yung mga mabibigat na course, no? Yung mga tagisan talaga ng utak. Kasi tama talaga yung sinabi ni Ma'am na hindi pa face to face that time, tapos ALS pa, no? So, medyo may So, ang pansin ko talaga kay Irene, madiskarte siya, no? Tapos yung bunganga niya is talaga makikiusap talaga, parang talaga siya ba, madiskarte siya. So ang bagay talaga sa kanya mga kaalagad yung TISDA para sa akin, no? Yung mga skills, yung pagtatahi-tahi, yung mga ganyang kurso ba, ano bang tawag dyan mga kaalagad, basta sa TISDA siya, like pagninegosyo like that, mga ganon, mga voucher, mga pwedeng basta mga skills mga kaalagad. Diyan magaling si kasi sobrang sipag ni ni Irene. Pansin niyo sa mga vlog nila na doon sa Abra kapag may mga gawin sila, no, talagang si Irene talaga yung hindi parang sayang-saya siya na gumawa ng trabaho, no. Mas maganda sana kung pinag-aral sa TISDA just after grade 12 niya, at least may skills naman si Irene. Yes, totoo talaga yung skills niya. Yun yung sinabi ko kanina mga kaalagad. Kung natapos niya ang pagiging beautician, tapos gupit ng buhok, mananahi or whatsoever, at least pwede siyang magtayo ng shop doon sa tabi ng bahay niya, Badiday, kasi unti-unting na-develop naman ng lugar nila. Dadami din ang mga customer niya. So, yes, correct. Very sangayon talaga ako dito sa comment ni Mama Kalagad. Like that, example, mga beautician, tagagupit ng buhok, like that, nasa parlor, pero pinag-aralan niya ba? Kasi yung mga ganyan kasi, beautician, parlor, may din yan. May din sa ganyan.
parang mga 6 months na pag-aralan mo. So mas mabuti yun kasi mas madami kang alam, no? So ma-develop yung ano niya ba. So pwede na siyang magtayo ng shop. So malaking tulong yun sa kanyang family yung ganun. Mahirap na nga kasi sa part ni Irene na biglang magka-college na hindi dumaan kahit elementary. Tama, yes, tama. Lahat dito, ito yung naman naisip ko talaga noon kay Irene nung pagpili niya doon sa course niya. Doon talaga ako na ay, Irene, parang mahirap to sa kanya. Parang ano lang yung pagpili niya, kumbaga kung ano yung nasa isip niya, pero hindi dapat sa kanya yung course niya no? Noon pa man mga kaalagad, para sa akin, alam ko na mahirapan talaga si Irene, no? So, sinubaybayan ko pa rin siya kasi sa isip ko mga kaalagad na pinasukan niya yan. So, siguro, kahit mahirapan siya, so siguro may guts siya. Alam naman natin din si Irene mga kaalagad na may guts talaga siya na hindi agad sumuko, no, sa mga bagay-bagay, palaban. So akala ko is talaga niya matiis talaga niya, ma-success talaga niya hanggang nasa tuktok na siya sa course na yon. Pero ayun nga, no, nabalitaan ko kanina dito sa live ni Sir Paul na ayun, natitigil daw siya. At maliban dito mga kaalagad, ditong mga binanggit ni ma'am na beautician tag, sa personality din ni Irene, same lang din sila may pagka-vibes sila ni Krishna, no, na mga makukulit, no, mapagbiro, no, puro kalokohan. Hindi ko kasi alam mga kaalagad kung may YouTube channel but ito si Irene. Pero para sa akin kaalagad, no, kung totoo man na titigil siya sa pag-aaral at kung doon na lang siya sa Davao, mas mabuti na ngayon na gumawa na siya ng YouTube channel. Gayahin niya si Nanay Lorna, no, na mag-vlog siya kasi malaki din ang potential niya kasi hindi siya boring panoorin. Hindi boring panoorin talaga si Irene sa mga video niya mga kalagat, at talagang entertaining. At meron din talagang mga subscriber dyan ni Sir Paul, no, na subaybayan din yung magiging journey ni Irene sa pagbablog niya. Nandyan pa si Edito, di ba, na pwedeng mag-guide sa kanya. So sana maisip din yun ni Irene na magpagawa siya ng YouTube channel mga kaalagad. Pero kung may YouTube channel na siya mga kaalagad, so good to know. Pero hindi ko pa kasi alam mga kaalagad, no, sorry. Pero kung pwede, kung may YouTube channel na siya, kung pwede, i-comment nyo dyan sa baba mga kaalagad kung ano yung pangalan, nang sa ganun ma-subscribe din natin, ma-promote, no, kung pwede lang mga kaalagad. Tama po yung wala kang basic educational background, elementary na siyang pinabasic foundation. Mahirap talagang sayang kung ating isipin, pero hindi po tayo ang mismong nakaranas o nakaramdam ng hirap. Let's just give her benefit of the doubt and pray for her success in whatever she plans to do after quitting school. Maganda talaga para sa akin, no? Maganda talagang gawin ni ni Irene is magbo-vlog after quitting school. Pwede siya na mag-apply ng TISDA like that, or ipagpatuloy niya yung kung may sakaling tuloy pa rin yung na magbigay ng tulong willing pa rin magbigay ng tulong si Sir Paul or PB Lab sa kung ano man yung plano ngayon na pasukan ni Irene. Sa halimbawa, pasok siya sa TISDA like beautician, no, sa mga pag-aralan niya yan like 6 months. So baka willing magbigay sila PB Lab at si Sir Paul. So pwede yun na i-vlog niya habang naggaganon siya, no, daily vlog ba. Kasi nakapublish na si Irene talaga ng pangalan. Isipin mo yun, 4 million subscribers sa Sir Paul, lahat yun nakakilala sa kanya. So siguro naman sa 4 million na yun is may mag-subscribe sa kanya, no. So sana may mapaabot dito kay Irene na mag-vlog siya, gumawa siya ng YouTube channel. Huwag niyang tagalan kasi sayang yung araw. Tama po, madami. Kasi guys, kung gumawa siya ngayon ng YouTube channel, malaki po ang posibilidad na mamonetize agad yan sa isang linggo lang. Maabot agad niya yung 1,000 subscribers at 4,000 na watch hour. Kasi alam niyo naman, kilala na si Irene, di ba? So agad-agad, sa susunod na buwan, maghihintay na lang siya ng mga pin na ipapadala sa munisipyo nila. Tapos sa susunod na buwan is makakasahod na siya kahit papaano yung mga video niya, no? May cellphone naman siguro si Irene. So yun yung maganda gawin niya sa ngayon mga kaalagad.
Tama po, madami di makakaunawa kay Irene kasi wala sila sa sitwasyon ni Irene. Kaya mas maganda talaga dumaan ka sa basic. Mahirap yung bigla ka tumalon kasi mga lesson na hindi mo na-encounter. Totoo, minsan nga tayo, kahit ako nga dumaan ako ng high school, graduate ako ng high school. Pero pagdating talaga natin sa college, may mga akalain mo na mag-i-expect ka na lahat ng masagupa mo sa college is naturo sa high school, pero no. May mga bagay talaga na hindi. Mismo nga ako sa Irene pa kaya na lang, no? Al siya, tapos hindi pa face to face, no? Expected na talaga 'yon. True, agree ako sa iyo. Yan din ang naisip ko nung nadinig kong magsalita si PB Love. Sa isang banda nag-try naman siya, pero talagang hanggang doon lang kaya niya. At agree ako sa iyo. Kung nag-aral lang siya sa TESDA, may natapos siya, masipag pa naman si Irene, masayahin siya. Yes, masayahin talaga siya at masipag pa. Masipag si Irene, gusto ko ugali niya, very hardworking kahit saan man, kahit saang bundok lang. Ito din yung isang rason kung bakit gusto ni Mother si Irene, mga kalagad yung pagiging masipag niya, no? Yung may pagka Chris na siya. Kayang gawin din ni Irene yung mga trabahong lalaki sa bukid, no? Pwede naman siya magpista kahit 6 months course. Yun yung sinabi ko kanina, 6 months course pwede yan. Kung saan siya kung saan siya magaling, like beautician. Pwede siguro nasa TESDA naman siguro niya, no? Yan, ito pala, sa TESDA na lang kahit vocational, malaking tulong sa kanya yun. Yes, ito yung sinabi ko kanina pala guys, nalimutan ko lang yung word na ito na vocational. Dito na babagay si Irene, dito magaling siya. Kasi medyo slow pa siya sa, slow talaga siya sa academic. Pero hindi mismo mga kalagad na si Irene ang slow. Nagiging slow si Irene kasi yung process yung pinag-aralan, yung pag-aaral niya ba, is talagang talon-talon ba. Madami siyang na-miss. Kumbaga na shortcut niya. Kaya yon po yung rason kung bakit slow. Pero hindi po mismo na inborn niya ni Irene na pagka slow talaga siya. Kasi lahat naman ng bagay na pag-aaralan yan. Kung madadaan ka talaga sa sa tamang proseso ba, no? So ayun lang mga kaalagad, no. So naisipan ko kasing i-content to mga kaalagad kasi sangayon ko talaga ako dito sa sinabi ni Ma'am dito sa unang nag-comment, no, na talaga medyo hindi talaga makakasabay diyan si Irene sa mga course na medyo mas madaming academic. Sa mga vocational talaga ni siya, sa mga skills diyan mas kaya si Irene. At yung pagbablog niya, no, sana may mapaabot dito na gumawa na siya ng YouTube channel. Pwede ngayon, pwede bukas. Kasi sayang yung araw mga kalagad. So ayun lang po, no, mga kalagad. For this video, maraming salamat. So sana lang, abang-abang lang tayo na sana wag pumayag si Irene na mag-quit man siya sa school, no? Hindi na siya babalik ng Abra. Wag siya pumayag na ganun lang na mawala na siya dito sa YouTube, no. I-grab niya yung opportunity niya, no. I-grab niya yung opportunity niya na nakapublish na siya ng pangalan dito dahil sa pagtulong ni Sir Paul sa kanya. Gumawa siya ng YouTube channel tulad ni Nanay Lorna, kahit papaano, kahit konti lang yung viewers ni Nanay Lorna, pero sumahod na po. Sa hindi po nakakaalam, sumahod na po every month si Nanay Lorna mga kalagad. Like Chris na, di ba? Wala na siya sa PB House, pero nagpatuloy pa rin sa kanyang pagbablog. So imagine kung nagpa-apekto si Chris na sa mga pagbabash that time na nagka-issue, tapos nag-decide siya na kung nagpapadala siya sa mga basher, tapos nag-decide siya na tumigil na sa pagbablog. So sino yung talo? Siya din, kasi yung pagbablog is malaking tulong yon sa family, kasi hindi biro po ang kitaan sa pagbablog. Napakalaking pera po ang makukuha mo dyan, lalo na sila na talaga nakilala dahil kay Sir Paul. So mabuti na lang talaga si Chris na is pinagpatuloy pa rin niya. So may tao daw talaga na nag-comfort kay Chris na wag kang magpa-apekto dyan at tuloy ka lang para sa family mo. So sinabi naman niya ni Chris na, so sana gayahin din ni Irene yon na
maisipan niya na mag-vlog, no? Tuloy-tuloy lang kasi may nakakilala na siya milyon-milyon na yung nakakilala ni Irene dito sa YouTube, mga kaalagad. So ayun lang po no, mga kaalagad, maraming salamat for this video at maraming salamat. God bless. Subscribe my YouTube channel, mga kaalagad, at i-like itong video at maraming salamat po at God bless sa inyong lahat.